Panginoong Diyos na makapangyarihan, batid namin ang iyong soberanya sa lahat ng bagay, ang iyong kapangyarihan na walang hangganan, at ang iyong pag-ibig na umaabot sa amin kahit sa pinakamalalim na libis ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na nakakakita sa pusong nagdadalamhati, na nakakarinig sa daing ng inaapi at naguunat ng makapangyarihang kamay upang ibangon ang nabuwal. Lumalapit kami sa iyo dahil alam namin na tanging nasa iyo lamang ang tunay na pag-asa at wagas na pagbabago. Sa iyong harapan, Panginoon, inihahandog namin ang bawat buhay na sumasama sa amin sa panalangin. Kilala mo ang bawat kwento, bawat pagsubok, bawat luhang inihasik ng palihim. May mga pusong narito na pakiramdam nila ang tanging katiyakan ay ang mapanganib na mangyayari ang lahat ng masama, na tumingin sa hinaharap at tanging kawalang katiyakan at sakit lamang ang nakita. Ngunit narito kami upang ipahayag sa pangalan ni Jesus na ikaw ang Diyos na nagbabago ng mga hatol, nag-iiba ng mga diagnosis at ginagawang larangan ng pambihirang tagumpay ang tanawin ng pagkatalo. Nananalangin kami, O Ama, para sa mga taong ang kasiyahan ay nawalan na. Alam ng kanilang kaluluwa ang kalungkutan sa gitna ng maraming tao, ang katahimikan na sumisigaw kahit malakas ang musika. May dala silang mabigat na pasanin, isang kalungkutan na namugad sa kanilang dibdib at tila ayaw nang umalis. Itinataas namin ang aming tinig para sa kanila. Humihiling na ang iyong Espiritu Santo ay dumating bilang isang nakapapawi na balsamo. Pinupuno ang bawat kawalan, ginagamot ang bawat sugat, at ibinabalik ang kagalakan na ninakaw ng mga sitwasyon sa buhay. Panginoon, mayroong nakadarama na ang ilog ng pag-asa ay natutuyo. Ang lakas ay naglaho, ang pananampalataya ay tila maliit, at ang hangaring magpatuloy sa pakikipaglaban ay unti-unting nawawala. Tinitingnan nila ang kanilang sariling buhay at nakikita ang isang disyerto, isang lugar ng pagkatuyo at kawalan. Ngunit ikaw, O Diyos, ang bukal ng buhay na tubig. Ikaw ang siyang nagpapatubo ng mga ilog sa ilang at mga bukal sa gitna ng liwanag. Kung saan may kamatayan, nagdadala ka ng buhay. Kung saan may kawalan ng pag-asa, nagtatanim ka ng buto ng matatag na pag-asa. Naaalala namin, O Diyos, ang sandaling iyon ng pagbabago. Ang punto kung saan ang pagod na kaluluwa ay sa wakas ay sumusuko at sumisigaw. Ama, ayoko nang maging bilanggo ng kasamaan, takot at kalungkutan. Sa sigaw na ito ng pagsuko, ang iyong kapangyarihan ay nagpapakita sa maluwalhating paraan. Hindi mo hinahamak ang pusong wasak at nagsisisi. Yumuyuko ka mula sa kaitaasan ng langit upang pakinggan ang daing ng iyong anak na kumikilala sa kanyang lubos na pag-asa sa iyo. At kapag kami ay nananalangin, sumasagot ka ng may walang katumbas na katapatan. Tinatawag mo kaming mga anak, kahit pakiramdam namin ay kami ay ulila. Sinalubong mo kami sa iyong bisig ng kahit pakiramdam namin ay hindi kami karapat-dapat. Ang iyong biyaya ay mas dakila kaysa aming kasalanan. Ang iyong habag ay mas malalim kaysa aming pagkakamali. Hindi mo tinitingnan ang aming nakaraan, kundi ang maaari naming kahinatnan sa pamamagitan ng nakatutubos na kapangyarihan na nasa dugo ni Hesukristo. O isang kamanghamanghang bagay na maabot mo kami. Binubunot mo ang kalungkutan na sumasakit sa kaluluwa, ang sakit na tila bahagi na namin, at pinapalitan ito ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Hinuhugasan mo kami, dinadalisay kami, lubos mo kaming pinatatawad. Ang mga tanikala na gumagapos sa amin ay sinisira ng iyong makapangyarihang kamay at ginagawa kaming tunay na malaya upang mamuhay ng isang bagong buhay, isang buhay na may layunin at kahulugan sa iyo. Ang iyong kapatawaran, Panginoon, ay hindi bahagya. Ito ay kumpleto, ganap at nagpapabago. Burado nito ang aming nakaraang mga pagsuway at binibigyan kami ng blangkong pahina, isang bagong simula upang ang isang magandang kwento ay isulat. At ang may akda ng bagong kwentong ito ay hindi pagkakataon, hindi swerte, hindi tadhana, kundi ang mismong Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa pamamagitan ng kanyang daliri ng pag-ibig
at kapangyarihan ay nagdidisenyo ng isang kinabukasan na puno ng pagpapala at katuparan. Ang ginawa mo sa buhay ng marami, kaya mo at nais mong gawin ngayon sa buhay ng naniniwala. Ang iyong pangako ay para sa ngayon. Ang tingin na dating nagdadala ng kamatayan, ginagawa mo itong tingin ng pag-asa at ningning. Ang buhay na tila walang labasan, inilalagay mo ito sa isang malawak na daanan, isang daan ng katuwiran at biyaya na ginagabayan ng iyong banal na liwanag. O Diyos, hindi kami humihingi ng simpleng pagpapabuti o maliliit na pagbabago sa aming landas. Nananalangin kami para sa isang interbensyon na ang iyong daliri lamang ang makakagawa. Nawa ang parehong kapangyarihan na sumulat ng mga utos sa bato at naglatag ng mga bituin sa kalawakan ay sumulat ngayon ng probisyon kung saan may matinding kakulangan at paggaling kung saan wala nang magawa ang medisina. Ipinapahayag namin na walang sitwasyong hindi na maaayos, walang utang na masyadong malaki para sa iyong kayamanan o pagkakagulo sa pamilya na masyadong komplikado para sa iyong matalinong arkitektura. Ang iyong banal na panulat ay nagwawaksi sa utos ng kahirapan at lumagda sa sulat ng kalayaan at kasaganaan sa buhay ng mga lubos na nagtitiwala sa iyong pangalan. Inililipat namin ngayon ang aming dalangin lampas sa materyal na mga pangyayari at pumapasok sa larangan ng pagkakakilanlan at espiritu kung saan ang kaaway ay bumubulong ng paghatol at nagpapaalala ng mga nakaraang kabiguan. Itinatayo namin ang watawat ng pagiging matuwid na nagmumula sa pananampalataya kay Jesus. Tinatawag mo kaming mga anak, ama, at ito ang pinakadakila sa mga gawa. Ang pambihirang himala ay ang malaman na kami ay inalis mula sa pagkaalipin, hinugasan sa dugo ng kordero, at tumanggap ng isang bagong pangalan, isang bagong mana, at isang bagong kapalaran. Hindi na kami mga bilanggo ng aming kasamaan, kundi mga tagapagmana ng kaharian na may tatak ng iyong walang pasubali at walang hanggang pag-ibig. Ipinapanawagan namin ang lakas ng muling pagkabuhay. Nawa ang espiritu na nagbangon kay Kristo mula sa mga patay ay manahan ng makapangyarihan sa amin at sa aming mga bahay na nagpapaaktibo ng kapangyarihan ng Diyos sa bawat lugar na nananatiling walang kip. Kung may mga bahagi ng aming buhay na 4 na araw ng patay, tulad ni Lazaro, humihingi kami na ang iyong tinig ay umaling-aungaw sa libingan at tawagin sa buhay ang kung ano ang nanatiling walang kip. Buhayin muli ang kasal na nasugatan, ang kalusugan na humina, ang ministeryo na tumigil, at ang pangarap na hindi makatarungang inilibing. Sapagkat ang Panginoon ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. At ang iyong kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng buhay na nagtatagumpay laban sa pinakamadilim na katotohanan ng tao. Jesus, ikaw ang aming pinakamahusay na kaibigan. Ang siyang hindi kailanman umaalis sa amin, na nananatili sa aming tabi sa pinakamalakas na bagyo at sa pinakamaliwanag na araw. Ang mamuhay kasama mo ay hindi kawalan ng pagsubok, kundi ang katiyakan ng tagumpay sa bawat isa sa mga ito. Ito ay ang pagkakaroon ng seguridad na hindi kami nag-iisa, sapagkat ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay lumalakad kasama namin, sumusuporta sa amin at nagpapalakas sa bawat hakbang. Kaya naman, ipinapahayag namin sa bawat taong nakikinig sa panalangin na ito, tipunin ang inyong lakas. Manalangin sa Diyos ng may pananampalataya na Siya mismo ang nagbigay sa inyong puso. Pinakikinggan niya ang sigaw ng inyong mahinang puso. Hindi siya malayo, hindi siya walang pakialam. Nakikinig siya sa inyong panalangin at handang igalaw ang langit at lupa para sa inyo. Ang pambihirang himala na kailangan ninyo ay nabubuo na sa puso ng kung saan dati ay wala, ngayon ay magkakaroon ng buhay at buhay na sagana. Kung saan may kwento ng kabiguan, ngayon ay magkakaroon ng isang bagong kwento, maganda, puno ng iyong kaluwalhatian na isinulat ng daliri ng Diyos. Naniniwala kami rito, tinatanggap namin ang salitang ito. Ipinapahayag namin ito sa bawat tahanan, sa bawat pamilya,
sa bawat pusong nagbukas upang tanggapin ang iyong banal na interbensyon. Ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang kinakailangang lakas ng loob at katapangan upang mamuhay sa bagong kwento na isinusulat mo ngayon, hakbang-hakbang sa ilalim ng iyong direksyon. Tulungan mo kaming huwag lumingon sa likuran, huwag bumalik sa Ehipto ng kawalang pananampalataya at pesimismo, kundi magmartsa ng may determinasyon patungo sa lupang pangako. Nawa ang aming pananampalataya ay maging aktibo, na ang aming mga paa ay handa sa ebanghelyo ng kapayapaan upang kami ay makalakad ng may integridad at sumaksi araw-araw na ang Diyos ng mga himala ay gumagana ng nakikita sa gitna namin. Itinataas namin ang aming tinig sa pasasalamat para sa katiyakan na ang pambihira ay gumagalaw na at na makikita ng aming mga mata ang pagpapakita ng iyong kaluwalhati. Ikaw ang Diyos na tumutupad ng salita, ang Diyos na hindi nagsisinungaling, ang Diyos na aming kanlungan at matibay na muog. Ang kwento ay isinulat ng muli, ang kagalakan ay naibalik at ang ngiti ay bumalik sa kasiyahan. Tinatanggap namin sa pamamagitan ng pananampalataya ang kumpleto at maluwalhating himala na ibinibigay ng iyong pag-ibig sa amin. Tinatatakan namin ang panalangin na ito sa ganap na paniniwala sa kapangyarihan at kamahalan ni Hesukristo, aming Panginoon at tagapagligtas, na sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian magpakailan. Siya nawa. Ito ang panahon upang makita ang kamay ng Diyos na kumikilos sa sobrenatural na paraan. Ito ang panahon upang masaksihan ang imposible ay nagiging posible. Ang panahon upang makita ang mga pintuan na nagbubukas kung saan pader lamang ang naroroon. Ang iyong katapatan, O Ama, ang aming kalasag at ang aming muog, ang kasiyahan na walang laman ay mapupuno ng mga ngiti. At ang kagalakan ng Panginoon ang magiging aming walang hanggang lakas. Nawa ang bawat tao ay maramdaman ngayon ang iyong nagpapanumbalik na yakap, ang iyong presensya na nagpapakalma sa kaluluwa at nagpapanibago ng pag-asa. Nawa ang banal na Espiritu ay malalim na maglingkod sa bawat nilalang, nagdadala ng paggaling sa mga emosyon, kalinawan sa isip at sigla sa espiritu. Nawa ang katiyakan ng iyong walang pasubaling pag-ibig ay bumaha sa bawat puso, nagtataboy ng lahat ng takot, lahat ng pagdududa at lahat ng kawalang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang lumang kwento ng sakit ay natapos na at isang bagong kabanata ng pambihirang mga himala ang nagsisimulang isulat ngayon. Tanggapin mo sa pananampalataya ang iyong pagpapala, ang iyong paggaling, ang iyong probisyon, ang iyong pagpapanumbalik. Ang Diyos na gumawa ng mga kamangha-mangha sa nakaraan ay siya ring gagawa ng mga kamangha-mangha sa iyong buhay, ngayon at magpakailanman. Siya nawa at salamat sa Diyos. At ngayon, kapatid ko, ikaw na nakadama ng presensya ng Diyos at nahipo ng salitang ito ng pananampalataya at pag-asa, nais kitang imbitahan na itatak ang sandaling ito sa iyong puso. Kung ang panalangin na ito ay nagpalakas sa iyong paniniwala na si Jesus ay makakagawa at gagawa ng isang pambihirang himala sa iyong buhay, hinihiling ko na pindutin mo ngayon din ang pindutan ng like. Nawa ang kilos mong ito ay hindi lamang isang pag-click, kundi isang gawaing propetiko, isang makapangyarihang siya nawa na umaalingaw-ngaw sa langit na nagpapahayag, naniniwala ako sa salitang ito at tinatanggap ko ito para sa aking buhay at sa aking bahay. At huwag mong itago ang pagpapalang ito para sa iyo lamang, maging isang daluyan ng biyaya ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Ibahagi ang panalangin na ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa mga grupong alam mong may mga pusong naghihirap na nangangailangan ng salita ng maging isang mensahero ng pag-asa na nagdadala ng katiyakan na kayang isulat muli ng mga kwento. Manatili ka sa kanal na ito. Pinapakain ang iyong pananampalataya araw-araw
sapagkat dito tayo ay isang komunidad na naghahangad na palakasin ang isa't isa sa paglalakbay na Kristiyano. Nais kong manalangin partikular para sa iyo. Pakiusap, isulat ang iyong pangalan dito sa mga komento. Ako at ang aming buong koponan ng pamamagitan ay ihahandog ang bawat pangalan sa harap ng altar ng Panginoon. Nananalangin para sa iyong himala, para sa iyong sitwasyon, para sa iyong tagumpay. At gamitin ang espasyo na ito bilang isang dambana ng mga panalangin at patotoo. Iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin, ibuhos ang iyong puso, ngunit bumalik din dito upang ikwento ang mga kamangha-mangha na ginawa na at ginagawa pa ng Diyos sa iyong buhay. Ang iyong patotoo ay magpapatibay at magpapalakas sa pananampalataya ng maraming iba pang mga kapatid. Nawa ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang matatamis na kaaliwan ng banal na Espiritu ay sumaiyo ngayon at magpakailanman. Siya nawa.